Matagal nang sinasabi na hindi maiiwasan ang Microsoft Windows at hindi gagana ang modernong lipunan nang wala ang mga OS ng malalaking tech company. Pinatunayan ng Pransya na hindi totoo yon. Tinanggal ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Microsoft sa kanilang pambansang kapulisan. 10,000 mga computer, walang Windows, walang lisensya, walang pagdepende sa Silicon Valley. Lumipat sila sa libreng open source software kaya nabawasan ng 40% ang gastos, bagay na ikinagulat pati ng mga opisyal. Hindi ito simpleng eksperimento, kundi malawakang pagpapaalis ng korporasyon. Inilantad nito ang hindi inaasahan ng malalaking tech na kumpanya. Maaring natuklasan na ng Europa ang paraan para makaalis sa monopolyo. Kabanata 1, ang 40% na guillotine. Hindi simpleng eksperimento sa opisina ang Gendarmerie Nationale, kundi isa sa dalawang pangunahing tagapagpatupad ng batas sa Pransya. Nang alisin ng Pransya ang Windows sa buong departamento, napansin ito ng publiko. Ngayon, mahigit 103,000 makina na ang gumagamit ng custom na Linux build. Iyan ay 77% ng buong fleet ng desktop. Ang natitirang 3% ay nasa mga espesyal na terminal na konektado sa mga lumang kontrata. Habang nag-e-expire ang mga kontrata, nawawala na rin ang mga huling Windows na makina. Dumarating ang bagong makina ng Gendarmerie na walang anumang operating system at hindi rin kasama sa presyo ang OEM Windows license. Walang automatikong activation na kumukontak sa Redmond, talagang walang laman ang hardware. Doon, ang IT team ng pamahalaan ng Pransya ang gumagawa at nagpapadala ng mga makina sa mga opisyal sa field, kaya wala ng Microsoft tax na kasama. Bawat workstation na yon ay kumakatawan sa isang sinadyang desisyon at inuulit ang desisyong yon ng maraming beses sa buong fleet. Tahimik na inaalis ng bawat isa ang isang US software vendor sa batayang gastos ng isang pambansang institusyon. Isa-isa, maliit lang at halos di pansin, pero mabilis lumaki sa ganitong sukat. Ganon din kaingat ang naging paglilinis. Ang mga espesyal na app ay muling isinulat para gumana sa mga bagong computer. Ang mga IT team ay nagsagawa ng sabayang deployment para matiyak na walang downtime habang isinasagawa ang paglipat. Sinadyang gawing pamilyar ang interface gaya ng gamit ng mga opisyal, kaya hindi bumagal ang trabaho dahil sa learning curve. Isang linya lang, isang desisyon, ang nakatipid ng milyon-milyon. Taon-taon, 2.2 milyong dolyar ang nababawa sa licensing budget na dati diretsyong galing sa buwis ng mga taga-Pransya papunta sa kita ng Microsoft. Taon-taon, parang walang katapusan noon. Pero nagbago na. Nawala ang tuloy-tuloy na kita mula sa isa sa pinakamaasahang pinagkukunan sa Europa. Ayon sa mga procurement officer, struktural na bawas ito. Kahit sinubukan ng Microsoft makipagnegosasyon, nagdesisyon silang talikuran nito. Ang 40% na pagbagsak ng kabuang halaga ng pagmamay-ari ang pinakamahalaga. Sinasaklaw nito ang lahat mula sa mga lisensya at kontrata sa suporta hanggang sa pagsasanay at mga gasto sa pagpapatakbo ng software ng US sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Mas mura na ngayon ang pagpapatakbo ng puwersa at ang vendor ay ganap nang wala sa proseso. Ayon sa mga internal na ulat, walang totoong pagbaba sa performance, walang nasusukat na downtime at walang pagbaba sa produktibidad. Sa ibang kaso, lalong gumanda ang mga numero. Si Microsoft naman nawala ng paulit-ulit na kita mula sa isa sa pinakasensitibong institusyon sa seguridad sa Europa. Walang last-minute na discount package o senior account manager mula Seattle. Nang naging malinaw ang pagpapalis, internal team nang may control sa operating system at patch pipeline. Sila na ang may control sa buong deployment toolchain, kaya ang pag-alis ay naging estruktural, hindi na pansamantala. Kahit gustuhin ng susunod na administrasyon ng Pransya na ibalik ito, nasa Gendarmerie na ang institusyonal na lakas. Ang dating kinikita ng mga shareholder ng Silicon Valley ay nananatili na sa Pransya. Hindi komportable ang aral na natutunan ni Microsoft. Hindi humingi ng mas magandang kasunduan ng Pransya, kaya naging problema ito. Pero pera lang pala ang kalahati ng kwento. Kabanata 2, Telemetry Black Hole. Ang mas malaking dahilan ay ang malalang pagtagas ng datos na halos 8 hayagang pinag-uusapan. Ang makabagong Windows ay may kasamang built-in na telemetry na nangongolekta ng diagnostics ng device, crash reports at data ng paggamit ng app na maaring ipadala pabalik sa mga server ng Microsoft. Pamunahing ginagamit ito para sa katatagan at seguridad. Itinatala ng Microsoft ang mga sistemang ito sa kanilang mga materyales tungkol sa privacy at ang ilang bahagi ng daloy ng datos ay umaakit ng maraming atensyon. Ang telemetry na ito ay bahagi ng operating system at kahit mabawasan ng user ang ibinabahaging impormasyon, hindi ito tuluyang mapapatay sa default na settings. Hindi ka baliw kung pakiramdam mong minamanmanan ka ng computer mo at pinipilit mag-upgrade. Isa itong dokumentadong modelo ng negosyo. Para sa mga ordinaryong gumagamit, parang ingay lang ito, pero para sa organisasyong may sensitibong datos, halos katulad na ito ng pagtagas ng impormasyon.
Ayon sa kanila, kapag lumabas na ang datos mula sa device, wala nang kontrol dito ang gobyerno. Kahit hindi lumabas ang laman ng kahon, nakikita pa rin ang metadata trail at activity pattern at kadalasan sapat na ito. Maaring isiwalat nito ang dalas, prioridad at sensitibong detalye ng mga operasyon. Pagsamahin mo lahat ng iyan sa mahigit 103,000 endpoints at magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na nag-update ng larawan kung paano pinapairal ng isang G7 na bansa ang sarili nitong pagpapatrolya, lahat ay nagre-refresh ng real-time. Kapag umalis ang datos sa pambansang infrastruktura, halos di na ito mabawi, lalong lumalala dahil pinapawalang bisa ng batas ng US ang batas ng Pransya. Ang Cloud Act ng 2018 ay nagbibigay sa US authorities ng legal na paraan para pilitin ang US-based cloud providers na ibigay ang server data kapag hinihingi. Hindi nagbabago ito kahit saan nilagay ang mga server. Para sa serbisyong paniktik ng Pransya, hindi lang ito haka-haka. Ito ay batas sa ibang bansa na mas mataas kaysa sarili nilang batas. Walang vendor o kontratang probisyon ang makakabago nito. Pangalawang motibo ng migration ang pagsasara ng corporate data leak. Ang custom Linux build ng Gendarmerie ay hindi otomatikong nagsesend ng usage o diagnostic info sa labas na kumpanya. Lahat ng diagnostics, logs at crash info ay nananatili lang sa pambansang infrastruktura ng mga inhinyero ng pamahalaan ng Pransya. Simple ang ideya. Walang operational data ang umali sa bansa at ginagamit ang audit checks para tiyakin yon. Binago nito ang pananaw sa mga sistemang ito. Ang pagdududa sa sariling workstation ay hindi lang issue ng privacy specialists, kundi pangunahing batayan na sa European Digital Policy sa 2026, nakikita na sa mga procurement contract ng pampublikong sektor sa buong kontinente ang pagbabagong ito. Kabanata 3, ang pagsagip sa hardware. Pinakakumikitang taktika ng Microsoft ay tinatawag na sa pilitang pagkaluma ng hardware. Ang Windows 11 ay may kasamang hardware compatibility wall na diretsong isinama sa mga kinakailangan sa pag-install nito. Kailangan ng mga makina ng Trusted Platform Module 2.0 chip. Kinakailangan ng particular na CPU, minimum RAM at secure boot. Hindi pwedeng mag-upgrade ang computer na bumagsak sa alinman sa mga ito. Naging pandegdigang issue ito dahil matatapos ang suporta ng Windows 10 sa Oktubre 2025. Sa puntong yon, daan-daang milyong gumaganang makina sa buong mundo ang epektibong napilitang palitan o i-upgrade. Hindi dahil sa sira ng hardware, kundi dahil sumunod ang schedule ng produkto ng vendor sa plano sa Redmond, Washington. Daan-daang bilyong dolyar ang ginastos at libu-libong toneladang electronic waste ang nalika. Ang mga maayos pang desktop at laptop ay biglang itinapon o ibinenta ng palugi. Lahat ng IT department ng korporasyon, mga distrito ng paaralan, mga network ng ospital at pamahalaang lungsod ay naharap sa parehong mahirap na pagpipilian. Gamitin pa rin ang hindi suportadong software na may mas mataas na panganib sa seguridad o gumastos ng malaki sa bagong hardware. Hindi na technical ang refresh cycle. Naging issue na ito ng budget. Nilampasan naman ni Pransya ang buong upgrade cycle. Ang custom na Linux build ay walang mahigpit na hardware limitasyon, kaya ang lumang kagamitan ay magagamit pa rin bilang terminal ng pulisya. Sa ibang software roadmap, maaring palitan agad ang makina at ituring na patapon. Sa pagdaan ng panahon, bumababa ang gastos sa pagpapalit at naiipon ang natitipid kada taon. Ang mga kasalukuyang makina ay nananatiling ginagamit ng mas matagal sa halip na palitan sa nakatagdang schedule tuwing 5 hanggang 7 taon. Ang parang nakalaan sa bagong kagamitan ay nananatili sa budget at inililipat sa pagkuha ng tauhan, pagsasanay at operasyon sa field. Dito, muling binibigyang diin ang 40% pagtitipid, hindi lang ito para sa lisensya. Yun lang ang pinakakitang bahagi ng gastos. Ang mga hindi halatang gastos ay galing sa mga proseso tulad ng madalas na pagpapalit ng hardware, pagbili, muling pagsasanay ng gumagamit, pamamahala ng pagtatapon at depreciation. Sa pagdaan ng panahon, ito ang nagtutulak sa gobyerno na sumunod sa upgrade schedules kahit di kailangan na may epekto rin sa kalikasan. Hindi man ito ang pangunahing layunin. Mas kaunting pagpapalit ay nagdudulot ng mas mababang emisyon sa transportasyon at electronic waste. Hindi ito inangkin ng Pransya dahil sa mensahe ukwal sa kalikasan, pero ang pagbawas ng pagpapalit ay kusa namang nagpapababa ng epekto. Sa totoo lang, parang taktika lang sa benta ang cycle ng e-waste. Ang mga patakaran sa compatibility ay bahagi ng dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang cycle. Sa praktika, hinihikayat nito ang regular na pag-upgrade sa mas bagong hardware ayon sa schedule ng Microsoft. Hindi lang teorya o plano ang paraan para maiwasan yon. Ginagawa na ito ngayon sa isang pangunahing pulisya ng gipito na bansa gamit ang mga sistemang tumatakbo sa hindi na suportadong mga kagamitan ng Microsoft. Ngayon, napapansin na rin ito ng ibang mga bansa.
Kabanata 4, ang sobranong pagkalat. Ang Schleswig-Holstein ang pinakahilagang estado sa Alemanya. Sa papel, tila tahimik itong lugar para simula ng isang revolusyon sa software. Kaya hindi ito napansin ng karamihan sa labas ng tech press. Sinimulan ng estado ang pinakamalaking pagpapaalis sa Microsoft sa Alemanya. Target nila ang 30,000 computer ng gobyerno na gamit ng kawani, hukom at pulisya. Plano nilang alisin ang buong Microsoft setup. Ang ipapalit dito ay isang hanay ng mga Open Linux tools. LibreOffice ang bahala sa mga gawain sa opisina. Open source na email at calendar systems naman ang gagamitin para sa iba pa. Ang kanilang cloud platforms ay nakahost sa mga server sa Alemanya. Tinawag ng Digital Affairs Ministry ang proyekto bilang pangmatagalang safety net para makaiwas sa mga laban sa lisensya at pagtagas ng datos sa hinaharap. Isang paraan para manatiling nakalinsunod sa batas sa Europa tungkol sa proteksyon ng datos. Hindi mura ang paglilipat ng 10,000 mga gumagamit. Naglaan ang parlamento ng estado ng humigit kumulang 30 milyong euro para tustusan ang mahaba at matinding paglipat na tatagal ng ilang taon. Kapag natapos ito, inaasahang makakatipid ang estado ng 16.5 milyong euro kada taon sa lisensya. Iyan ang perang ibabalik sa budget imbes na mapunta sa mga talaan ng kita ng Microsoft sa Europa. Hinati sa mga yugto ang pagpapatupad. Ang una ay sumasaklaw sa mga pangkalahatang administrative na workstation, ang pangalawa ay nakatuon sa mga espesyal na regional na departamente at ang pangatlo ay umaabot sa mas komplikadong mga municipal na sistema. Bawat yugto ay may 70 araw ng pagpapatatag para itala ang mga issue at pagbutihin ng mga inhinyero ang deployment image bago magpatuloy sa susunod na grupo. Mahalaga ang proyekto sa estratehikong pananaw dahil sa tibay sa politika. Sa Schleswig-Holstein, ang pagbabago ay itinuturing na pangmatagalang digital na kasarinlan, hindi lang panandaliang inisyatiba. Maaring magbago ng direksyon ang mga susunod na pamahalaan, pero magdudulot ito ng malalaking paulit-ulit na gastusin at kailangang buing muli ang mga sistemang ginagamit na araw-araw. Hindi na matatalo ang pattern ng dalawang kasong ito. Isang gipito na bansa na may armas nuklear ang nagpapatakbo ng top police force nito nang hindi gamit ang Windows. Isang estado sa Alemanya na may 3,000 at 1,000 government computers ang sumusunod sa parehong landas. Dati, sinasabi ng mga korporasyon na walang alternatibo. Halos bumagsak na ang palusot na yon, pero hindi ang nawalang bayad sa lisensya ang kinatatakutan ng malalaking tech na kumpanya. Ito ang ideyang batayan ng bawat sales pitch sa Silicon Valley na walang tunay na alternatibo. Kapag lumitaw na ang bitak na yon sa publiko at suportado ng mga numero, nag-iiba ang balanse ng kapangyarihan. Ramdam ito ng bawat Amerikanong software company. Isang ministeryo sa Pransya na kaharap ang kinatawan ng Microsoft sa 2026 ay may internal na datos na nagpapakita kung paano ang buhay kapag walang kontrata. May patunay silang kayang patakbuhin ang operasyon kahit walang produkto, kaya nagbago ang takbo ng negosasyon. Noon, vendor ang nagtatakda ng kondisyon, customer ang humihingi ng diskwento. Ngayon, may sariling plano na ang customer kung paano aalis, kaya lumilipat ang kontrol sa presyo sa kanila. Ramdam na rin ang epekto ng European software. Ang mga kumpanyang Europeo na nagbebenta ng office software ay nagsasabing biglang tumaas ang tawag mula sa kanilang gobyerno. Ganon din sa mga team na nasa likod ng chat tools at login systems. Ang mga open source group na gumagawa ng libreng office software ay nakakakuha na ngayon ng totoong pondo. Ang perang yon ay galing sa mga ministeryo na dati ay walang binibigay sa kanila. Ang mga European cloud company ay nananalo ng mga kontrata sa iba't ibang larangan. Ang mga parehong kontratang iyon ay diretso sanang napunta sa mga higanteng Amerikano 2 taon nang nakalipas. Ang parang nakuha ng France at Schleswig-Holstein mula sa Microsoft ay hindi lang nakaimbak sa bangko, kundi muling ipinupuhunan sa mga kumpanyang teknolohiyang Europeo na dati hindi pinapansin. Ngayon, masusing nagmamasid ang iba pang kabisera ng Europa, ang Netherlands, Italia at Espanya ay nagbabalak suriin ang kanilang sistema. Kumakalat ang pattern na ito. Bawat isa ay nagdadagdag ng datos sa kurba. Mahalaga rin ito para sa laptop mo. Simple lang ang personal na aral sa operasyong ito. Ang open source software na gamit ng pambansang pulisya ay libre at madaling i-install ng kahit sino na may laptop at oras. Ang telemetry resistance na nagpoprotekta sa intelihensya ng Pransya ay nagpoprotekta rin sa karaniwang tahanan. Ang hardware lifecycle extension na nagligtas sa Pransya ng daan-daang milyon ay nakakatipid din sa isang ordinaryong gumagamit ng gastos para sa isang bagong computer. Ang plano gumagana ng maayos sa maliit na antas gaya ng sa malaking antas. Kapag pinagsama mo ito, makikita mo ang buong gawa ng Pransya. Isang pinansyal na estratehiya, operasyong pangseguridad at pulisiya sa hardware ay sabay-sabay na naisakatuparan sa iisang desisyon sa pagkuha na nagresulta sa 40% na tipid sa gastos. May iba pang benepisyo, integridad ng intelihensya, mas matagalang hardware at muling paglalaan ng budget. Ang buong hakbang na ito ay patuloy na pinapalakas ang sarili sa iba't ibang siklo ng politika. Nagsisimula ng mabasag ang panahon ng hindi may iwasang monopolyo sa software.
Nabali ng Pransya ang pagkakatali sa mga korporasyon sa pambansang antas. Maaring gayahin ito ng ibang kabisera sa Europa. Hindi na kailangang magbayad ng sobrang singil ng Microsoft. Ipinapakita nito na ang bangungot ng Silicon Valley ay hindi kalaban, kundi ikaw na naisip mong hindi mo sila kailangan. Pero ang tunay na kwento ay nasa mga sistemang tahimik na binabago sa likod ng mga anunsyo. At kapag sinimulan mong sundan ang kwentong iyon, mapapaisip ka ng ibang mga tanong tungkol sa kung ano na nga ba ang naging Windows. Ang paglipat ng Pransya mula sa Windows ay hindi lang desisyon sa pagkuha, pinapakita nito ang pagbabago kapag hindi ka na umaasa rito sa malawakang antas. Pagkatapos, nagiging kakaiba na ang tingin mo sa mga produkto ng Microsoft. Alamin sa Something is Very Wrong with Microsoft Windows 11 o panurin mo na lang ang video na ito.